Number 1. Bigasan business. Ang bigas ay isa sa mga pangunahing bilihin natin mga Pilipino. Dahil ang kanin ay hindi nawawala sa tuwing kumakain tayo araw-araw. Rice is life, ika nga ng karamihan. Kaya naman ang demand ng bigas ay hindi nawawala sa ating merkado. Kaya kung meron kang 50,000 pesos ngayon at plano mo magsimula ng isang negosyo, ang bigasan ay isang magandang option. At ngayon ay pag-uusapan din natin ang mga iilang bagay na dapat mong gawin o isaalang-alang kung balak mong pasukin ang ganitong negosyo. Una, kailangan mong pumili ng tamang lokasyon. Pwede mo itong gawin muna sa harap ng inyong bahay o di naman kaya ay maghanap ka ng pwesto sa mga mataong lugar. Ang kagandahan kung sisimulan mo ito sa inyong bahay ay wala kang babayarang renta. Pero ang disadvantage naman ay posibleng hindi masyadong malakas ang sales. Dahil karamihan ng iyong customer ay mga kapitbahay mo lang. Posibleng uutangan ka pa at maapektuhan ito ang cash flow o paglabas-pasok ng iyong pera sa negosyo. At isa pang hindi maganda kapag mahina ang benta ng bigas, ay posible itong mabulok. Pero kung sa merkado ka magtitinda, meron ka ng babayarang upa at bawas na ito sa iyong kikitain. Ang kagandahan naman sa lokasyon na ito ay mataas ang foot traffic kaya malakas din ang benta. At kapag malakas ang benta, mas malaking halaga ang pwede mong kitain. Kaya napakahalagang pag-isipan mong mabuti ang pagpili ng lokasyon dahil isa ito sa susi kung paano lalago ang iyong negosyo. Pangalawa ay pagplanuhan mo kung anong klase ng bigas ang iyong ibibenta. Merong iba't ibang uri ng bigas katulad ng brown rice, black rice, sticky rice, jasmine, dinorado, NFA at sinandomeng. Mas mabuting mag-focus ka lang muna sa kung ano ang malakas ang demand at saka ka na magdagdag ng ibang uri ng bigas kung lumago na ang iyong negosyo. Pangatlo ay maghanap ka ng mapagkakatiwalaang supplier. Isa rin ito sa susi ng iyong tagumpay sa bigasan business. Ang makahanap ng supplier na nagbibenta ng mura at magandang kalidad ng bigas. Siguraduhin mo lang na legal ang kanilang negosyo at maaasahan. Pang-apat ay kailangan mong iparehistro ang iyong negosyo. Ang mga dokumento na kailangan mo ay barangay clearance, mayor's permit, DTI at BIR registration. Panglima ay ang mga bagay na kakailanganin mo sa iyong negosyo, katulad ng timbangan, signage, storage, scooper, calculator, prepacking materials, mesa at iba pa. Pang-anim ay ang iyong pricing. Ang kikitain mo sa bigasan ay naglalaro yan sa 3 to 15 pesos per kilo. Depende sa uri ng bigas. Kaya ito ang dahilan kung bakit kailangan mong maghanap ng supplier na nagbebenta ng wholesale para mura mong mabibili ang iyong mga paninda at mabibenta mo ito ng mas mahal sa iyong mga customer.